Hi everyone, this is me again, Dan Reducto, and nandito ako ngayon sa range para mag-practice para sa darating na November 28 sa Lipa, Batangas, sa Yasa IPSC. So, yun yung magiging first international competition ko. Nandito ako ngayon, sinetapan ko yung range. Actually, hindi naman talaga to yung magiging stages doon or course of fire. Ginawa ko lang to para makarun and ma-practice ko yung mga basic fundamentals. Kung napanood niyo yung last video ko, naglaro ako sa The Gun Store Invitational. So, luckily, wala akong mga penalties, wala akong miss, wala akong no-shoots. Pero, ang problema ko doon is, syempre, una-una yung speed dahil sa tuhod ko nga, recovering pa. And, yung mga hits ko. So, marami akong Charlie. Sa minor, pag marami kang Charlie, masakit yun. Malaking deduction yun sa score. Luckily, may videos ako. So, na-review ko yung mga mali ko. Yun guys, isa pa lang importante yun na mag-video kayo para ma-review nyo yung mga ginagawa nyo. Mas madali kayong mag-i-improve. Makikita nyo yung mga mali nyo, yung mga errors nyo. Then, ang mga nakita ko doon is, and napansin ko is, yung grip ko nawawala. So, yung aiming, lalo na yung exit and entry position ko. So dahil nga sa tuhod, pag entry sa position, hindi ko na a-align kaagad yung red dot. So ang tendency, nadi-delay ako, and then yung delay na yon is minamadali ko. Dahil na-delay ako sa oras, minamadali ko yung putok. So ayun, nagiging Charlie. Ngayon, tatry kong i-practice yun, repetition, para maging okay.
So okay guys, tapos na ako mag-practice. So ngayon naman, may nag-message pala actually may nag-comment sa YouTube ko. Paano daw ba yung double tap? Ayun, ang double tap depende sa distance yan. May mga iba, yung mga grandmasters, kaya nila 7 to 10 meters double tap. Pero syempre, depende pa rin sa skills yan. Para sa akin, ma-advise ko lang is practice lang, ipapractice nyo lang yan. So start kayo sa malapit, progressing yan, through practice makukuha nyo yan. Magagawa nyo yung double tap sa proper grip pa rin yan. So it all comes down to proper grip. Kasi kung hindi mo nagigrip yung baril na maayos, hindi mo siya mapabalik sa target kagad. Okay, papakita ko sa inyo yung difference. Actually guys, sa akin, ang grip ko kasi is 100% talaga. I'm not saying na tama ako, I'm not saying na sundan nyo. Kayo, pwede nyo gawin sa sarili nyo, practicein nyo. So kung saan kayo mas comfortable. Yung iba kasi sinasabi nila 30-70, 40-60 yung grip. Sa akin, di ko lang sinasabi na mali, di ko lang sinasabi na ano. So para sa akin, full grip talaga. Napakita ko sa inyo kung bakit full grip. Guys, una, gagawin ko muna na less grip. So hindi ko siya i-grip na maayos. So titignan yung recoil ng baril. Try ko muna. So walang grip. So, try natin ha. So ayun, nakita nyo. Ginagawa ko ito, ipuputo ko siya kapag nakita ko yung sight na pumunta kagad. Tignan nyo. So, double alpha. Okay? So ngayon naman, 100% grip sa kanan, walang grip sa kaliwa. So titignan natin yung recoil, okay? So 100% grip sa kanan, wala sa ano. So ayun, okay? So ngayon naman, 100% sa kaliwa, hindi ko i-grip sa kanan. Okay? Okay? Ngayon, full grip. So, i-grip ko talaga siya ng todo. Okay? Firing! Okay? So, tignan natin guys yung tama. So, one group siya. Ito sa trigger ko na to. So, one group. So, okay na rin yan. So, yun. Sa nag-comment, thank you sa comment. At sana may natutunan ka ngayon. Guys, practicein nyo lang na practicein. Makukuha nyo rin yan. Lagi ko kasi sinasabi, hindi naman lahat nanggaling kagad sa magaling. So, yung mga galing, nagko-practice siya mga yan. What more tayo pa? What more ako pa? So, yun guys, sana nag-enjoy kayo sa vlog ko. And kita-kita tayo sa susunod na vlog.